Guys, ayun mo kayo bag ko sa bahay. Dahil dyan guys, nag-vlog na lang ako. Jesus. Sniper 150, JayRidez 150, medyo ayos mo, nakakangawit yun. So ito, medyo nagkamit ko na naman sa long sa likod. Kasi yung size na ito guys is 120 by 127. So mga naka-sniper dyan, kung anong at this moment that he knew he fucked up. putek. Lagi nagkakaroon ako ng content. Reset. Guys, papasok na ako. Ay, walang iya. Guys, ayun mo kayo bag ko sa bahay. Walang yan, ayun mo kayong bag ko. Putek, babalik ako. Putek. Ay, walang trip. Wala akong dala kahit ano, sarili ko lang. Papasok ko ng trabaho, wala akong bag. Ay, wish. Ay, naka gumubuka na naman sa isip ko. Ride na ride kasi. Pati pag naiiwan, nakakainis. Ay, naka sayang. Ay, kaya mo na, malit na akong malit. Walang iya. Ay, kaya ka na magmadali. Road trip. Layo ko na sa bahay. Nandito na ako sa open. Ay, nakakari na eh. Nakakainis naman. Nakakainis. Okay na, kaya mo na. Move on. Ay, nako, kaya mo na. At dahil dyan guys, nag-vlog na lang ako. Reset. Ay, ako. Ano po pinagagawa mo? Yun nga guys, so lang yung content ko dahil bala ko din namang ulitin yung mga previous vlog ko na wala pa akong mic. Paano ko talaga yun gawin eh, kasi medyo pangit yung audio ko noon. Ngayon meron akong mic, so medyo mag-i-improve kahit pa paano. Kahit pa paano mag-i-improve naman yung boses ko. So ito guys, remake ko na lang siguro, or i-vlog ko na lang ulit yung mga reasons why bakit ko pinili Yamaha Sniper 150, or kung bakit ko siya siya yung pinili ko. Kasi nung panahon na yun guys, kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko about dito, nung mga panahon na kukuha ako ng motor, ang pinagpipilian ko talaga yan is tatlo: yung Yamaha Sniper 150, JayRidez 150, then yung RS 150. Kasi mahilig ako sa underbones eh. Hindi ko pa medyo, sa panahon ngayon hindi ko pa medyo trip yung mga sports bike, yung mga naked bike, yung mga scooters. So nagustuhan ko talaga is yung mga underbones. So bibigyan ko kayo ng 5 reasons again. Yung 5 reasons ko, i-share ko sa inyo kung bakit ko pinili. So kung nag-iisip din kayo parehas ko, bibili din kayo ng motor, nag-iisip kayo kung ano dun sa tatlo. So ito guys, ito yung mga reasons ko. Hopefully makatulong sa inyo. So first ko is yung looks. Guys, looks. Bakit? So compared sa tatlo guys, para sa akin to ito kasi sabi ko sa inyo, personal opinion ko to So wala sa mga nalog, kasi meron dyan mas gusto Raider, RS, Sniper. So iba-iba tayo. So ako, nagustuhan ko is Sniper 150. So unang-una yung looks.
So gusto ko yung looks niya guys. Compared sa dalawa, magkamukha yung dalawa eh. Kung hindi nyo pa alam, galing ako sa Fury 125. So makamukha na eh, diba? Galing na ako sa Fury. Kung mag-rider ako RS, kumukhang kamukha. Hindi naman kamukha. So ganoon yung position niya, diba? Yung looks niya mas gusto ko talaga, lalong lalo na yung likodan, yung wide yung rear tire. So yun talaga na gusto ko, yung looks ng Yamaha Sniper guys. So kakaiba siya compared sa dalawang underbone bikes. And yung pangalawa ko guys is yung riding position. So kung makapapansin nyo guys, yung riding position na ito is I mean, iba rin sa dalawa, sa Raider and sa RS. Kasi yun sa dalawang yun, kasi parang yun nga, diba sabi ka galing ako ng Fury. So ang riding position ko pa rin is magiging same. Yung parang yuko ka ng konti. Tapos medyo nakakangabot yung ganun eh. Pag lalo na pag bumabiyahe ka, or lalo na pag long ride yung biyahe mo. So nakakangawit yun. So ito, medyo nagkamit ko na naman sa long ride na KBM lang. Pinakalayo ko KBM. Pero masubukan ko to guys sa September. Hopefully matuloy yung Baler ride namin. So i-vlog ko rin yun. Ay nasubukan ko kung hindi nga ba ito nakakangawit masyado. Kasi nung naka-Fury ako, medyo nangawit ako dun eh. Kahit pa paano nagamit ko sa long ride, medyo nangawit yung likod ko sa yung braso. Hindi yung braso, likod, more likely likod. So ito, meron ka lang naging scooter, naka straight body ka. Tapos hindi mo straight body, pero at least hindi ka masyadong nakayong kasi mas mataas yung ano niya, yung handlebars niya. So para ka na naka-scooter na declutch, parang ganun. Kaya maganda yung riding position niya guys. Kung trip nyo yung katulad kung trip nyo yung biyahe lang, long ride, diba? Mas okay na yung mas okay na yung riding position na ito compared sa RS and Raider. Para sa akin guys, ulitin ko, para sa akin. Kasi iba-iba naman tayo ng pananaw sa buhay eh, diba? Sa pananaw sa buhay, iba-iba naman tayo ng mga pananaw about dyan sa mga motor. So dyan nga guys, kung speed ang hanap nyo, nasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, mas mabilis yung dalawang yun compared dito. Bakit? Kasi naka 6 speed na yun eh, 6 speed dual overhead cam. Unlikely dito sa Sniper na may 5 speed single overhead cam. So yun nga, doon pa lang sa specs na yun, mas malupit na yung top speed nung dalawang yun, or yung magiging top speed ng dalawang motor compared dito sa Sniper. But kung power and speed, hindi ko na rin naman pamamayaan na ito eh. Malakas na rin yung hatak na ito. Hindi pa ako binibitin na ito sa mga overtakes, sa mga basta guys, hindi ka mapapayarin sa Sniper. And lahat naman yan 150cc na eh, diba? So lahat yan 150cc, lahat yan mabibilis, lahat yan may power. So yun, so wait lang guys mag-focus lang ako tumawid dito, highway kasi. Yun, bad trip talaga pagbalik ako ng bahay. Alam mo na nga, bobo. Ay, yun yung pangalawa ko guys, yung riding position. Pangatlo is yung parang first reason ko na rin yung looks. But this specifically dun sa wider rear tire ng Sniper. So compared sa dalawa again, mas malaki to, mas malaki yung rear tire sa likod. Kasi yung size na ito guys is 120/70. Eh kung hindi ako nagkakamali, yung RS and Raider is may 90/80 na likod. So if trip mo yung biyahe, cornering, banking, diba? Mas okay, or mas bibigyan ka ng kumpiyansa ng na wide na rear tire ng Sniper. Eh dyan nga guys, bala ko din naman palakihan, hindi naman palakihan ng gulong kasi ngayon guys okay na ako sa size nya 120/70. Hindi na ako mag-one size higher or 130. Ang gagawin ko na lang is gagawin kong 90/80 yung front tire kasi medyo
malipis eh. Medyo malipis yung front rear tire ng stock ng Sniper, which is 70-90. So nag-iisipan ko kung ano mo mas maganda ko, 90-80 or 80-90. So sa mga naka-Sniper dyan, kung anong sa mga nakasubok na, diba, pwede na lang ako ng idea or pwede na lang ako ng feedback about sa ganong size ng front rear tire and then stock size na stock size na rear tire. Yun na. Ay, kamatayan. Ay, maambun pa. Wala akong kapote kasi yung kapote ko na sa bag ko. Ay, naka malas. Ay, naka. Ayaw mo na, never. Paulit-ulit na lang ako. Lagi ko kasi naalala. Ibig na sa bandang ano na ako, St. Dominic eh. Golden pa ako ulit eh. Ayaw mo na, late na lang. Papaalam na lang ako sa boss ko. Shoutout sa'yo boss Cherry. Ay. Dyan nga guys, yung mga at least rear tires ng Yamaha Sniper. Pang-apat guys. Pang-apat, this is not ano guys yung physical look, speed, sa specs ng Yamaha. So ang pang-apat kong reason is yung community ng Yamaha Sniper 150. Why community guys? Bago ako buo ng motor guys, sumali ako sa Facebook groups ng tatlong underbone bikes. So hindi naman sasabi kong siguro mas hospitable, mas paano ba? Parang mas nahook ako sa group or sa mga riders ng Sniper 150. And yeah guys, i-share ko lang yung makakakuha ko lang na itong motor. May mga paikot-ikot lang ako rito. Nagulat na lang ako kasi may mga Sniper talaga na mabati sa'yo. So magpuput-putan kayo. Putan. So ganun. So yun, nakuha ko na rin siya. Nakuha ko na rin yung ganong pag-uugali or ginagawa pag nakasalubong ka ng Sniper. Yan yung aking guys, yun yung aking pang-apat. Wait lang pala guys. Inalagdag ako kasi yun nga, yung tito ko naka Sniper 150 rin siya. And natripan ko yung club nila, yung Club 150i, kasi nag-ride, hindi lahat naman ng club nag-ride. I mean, parang gusto kong experience kasi yung gano'n, yung nag-charity kayo, yung nag-bloodletting, yung parang gano'n, yung parang nag-ride for a cause, parang gano'n. Kasi parang nakakatuwa rin yung ganyan eh. Parang tawag doon, basta nakakatuwa sa puso. So gusto kong ma-experience ang ganyan. Parang na hook na ako sa community ng Sniper. So yun lang. Hindi ka ba sinabing pangat yung community ng Raider sa RS So ang sasabi ko lang is mas nahook ako sa community ng Sniper 150. And yun yung aking apat na reason. And panglima ko is yung kasi fan ako ni VR46 ni The Doctor Valentino Rossi. So dahil fan ako niya, alaman niyo naman natin yung ginagamit ng motor, which is Yamaha. So naging ko na rin yun, naging reason ko na rin yun why I choose na mag-Sniper. Kasi kung nakita nyo na yung motor ko, ayun, mag-vlog din ako about dyan. Papakita ko yung decals na ito. I-vlog ko yung review ko dun sa pinagawa kong decal. So yung decals na ito is yung yung monster na pang MotoGP ni Valentino Rossi. So doon ko kinuha yung design, yung concept ng motor na to. Eh tingnan niyo yung gloves ko. Ayan diba? Kung makikita niyo yung gloves ko, ayan siya.
The Doctor VR46. The Doctor lang pala. So yun nga guys, yun yung reason ko rin bakit ko siya kinuha. So kung kilala nyo yun, kung fan din kayo, baka isa din yun sa mga reason kung bakit nyo kukunin yung Yamaha Sniper 150. Yun nga guys, so recap lang tayo. So first ko, bakit ko kinuha yan is yung looks. Pangalawa is yung riding position. Pangatlo is yung wide rear tire. Pang-apat is yung Yamaha Sniper 150 community. And last one is yung I'm fan of Valentino Rossi. So yun guys yung mga reasons or top 5 reasons bakit ko pinili yung Sniper. So yun nga guys, i-vlog ko rin or i-remake ko yung tutorial ko about dun sa pag-drive ng manual. Kasi for me guys, kung ako lang nakapanood, ako lang nakarinig, para sa akin okay naman yung audio. But yun nga, buti may nag-feedback. So shoutout sa paps na medyo mahina yung audio ko na hindi naiintindihan. Kasi importante rin yan guys yung mabibigay kayo ng comments, feedback, napaka-importante nyo guys, kaya huwag kayong mahihiya. So dahil naman yan ways naman yan para, diba, para ma-improve natin yung yung paggawa ko ng vlog or paggawa natin ng video, ng tutorials at kung ano-ano pa. So i-remake ko rin yan guys, so pahintay na lang ako. And ayun nga, nasabi ko na diba, i-remake ko yung manual tutorial, yung review ko ng decals. So hopefully guys, maging okay siya. I mean, maging okay yung mga panahon. Kasi ngayon, diba, more likely ngayon nag-uulan, nag-aambon. So minsan hindi ako makita ng chance mag-vlog. So ngayon buti naiwan ko yung bag ko. At wala akong magawa pa uwi. So naalala ko itong gagawin ko na to. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. And pagsalamat sa mga nag-comment mga nakaraang araw. Appreciate ko yan. So ganito maaari mag-reply tayo sa inyo. So kung may katanungan kayo, may mga gusto kayong gawing vlog, may mga tanong kayo, huwag kayong mahiya mag-open. Gagawa natin na yan. So yan lang guys, maraming salamat ulit. And yun nga guys, kung para maging na rin kayo, notified na rin kayo dun sa mga gagawin kong vlog na yan, lang, hit subscribe button na lang, appreciate ko yan. So yun lang guys. So para maging rin kayo, maging notified din kayo sa mga gagawin kong vlog. So maraming yun lang guys, maraming salamat ulit. Malapit na ako at ako'y late na ulit. Yun lang guys, maraming salamat. JayRidez out. Boom! Naiwan ko yung bag ko. Oo. Gila. Naiwan ko yung bag ko. Wala, uwi na ako. Oo. Kumarin ko yung bag ko. Oo. Bye bye.